Sa linggo pong ito, nandun pa rin po tayo sa ating topic. Ano po ba yung topic natin or theme natin for this month? Living, sabay-sabay po nating basahin. Living with purpose and impact. So, kaya sa umaga pong ito, ayon sa ating pong theme, ang aking pong topic ay, it was entitled, Be Influential Wherever God Places You. Sa Tagalog, nawa ang bawat isa sa atin po ay maging ma-impluensya tayo, no? Kung saan po tayo nilagay ng ating Panginoon. Whether you are student, nilagay ka sa school, kung ikaw naman ay nagtatrabaho, nilagay ka ng Diyos sa kumpanyang yan. Kung kayo ay may business or freelance kayo sa trabaho, nilagay kayo sa kalalagayan na yan, maging sa subdivision, kung saan po kayo nakatira, sa komunidad na kung po kayo nakatira, nilagay kayo ng Diyos sa lugar na yan para po magkaroon ng impluensya or impact. Yung pag sinabi nating impact, hindi po impacto na sa tingin sa'yo ng mga kaklase mo or mga office mate mo para kag-impacto pag dumarating ka. Pag sinabi nating impact, effective ka. Isa kang taong ma-impluensya. Pag sinabi po nating influential or influencer, ngayon sa social media, marami pong mga influencer. At pag sinabi po nating influential people, influential person, on top of mind, ano po ba yung sumasagi sa atin? Akala natin, yun ang mga ma-influensyang tao. Unang-una pong naisip natin, di po ba yung mga politician? Lalo na pag ikaw ay nag-a-apply sa government offices, laging tinatanong po yan, kung sinong backer mo. Kasi bakit po? Pag meron kang backer na isang influential o powerful na tao, ay madali kang makapasok. May mga ganong situation po. Pag sinabi nating influencer or influential person, ang isa pa pong sumasagi sa atin, isa kang sikat, no? Or isa kang social media influencer, or isa kang artista or taong sikat na nag-a-advertise o nagpo-promote ng mga product, skin product, beauty product. So yun po yung akala nating influential person or influential people. Those who are in the Senate, in the Congress, our President, the Vice President, the Marcoses, the Dutertes. Kala po natin, yun ang mga talagang influential na tao. Pero alam niyo po, pagdating po sa Panginoon, ang aking pong ibabahagi ngayon, magugulat kayo. Hindi naman pala kailangan ikaw ay mataas na tao para ikaw ay isang influential person. Pag sinabi po natin influential, be influential wherever God places you, alam niyo po ang bawat isa sa atin, meron tinatawag na divine positioning. Pinosisyon ka ng Diyos sa sitwasyon na yan, sa lugar na yan. Or there is what we call also the divine appointment. In-appoint ka ng Lord. No? Ang Diyos ang nag-appoint sa iyo for such a position, for such a situation, for such a place, no? O for nilagay ang Diyos ang nag-appoint sa iyo. Kung ikaw ay isang worship leader or ikaw ay isang beautician, katulad ng ating mga kapatiran dito, kung ikaw ay isang housewife, no plain housewife, God position you in that it is a divine appointment, no? Huwag po nating mamaliitin yung mga full-time housewife. Ako matagal ko nang pinangarap yun, kaya lang nung nag-retired ako, tsaka lang ako nag-full-time housewife, no? And you were positioned by God and appointed by God for what? To live with a purpose. Living with purpose and godly influence. Nilagay ka dyan ng Diyos, pinosisyon ka dyan, inappoint ka dyan, para mamuhay ka kapatid na mayroong layunin. Dapat alam po natin kung ano yung layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Living with purpose and godly influence para ikaw ay isang influencer sa mabuti. Naililid mo ang tao para sa Diyos towards God. Para ikaw ay magkaroon ng impact. Making impact wherever you are. Kung saan ka nilagay ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng impact, effective ka. No? Kung ikaw ay isang sales lady, effective ka dyan, nilagay ka dyan. So pasalamatan po natin ang Diyos kasi it is a divine appointment and a divine position na nilagay ka ng Diyos dyan. So our text is in 2 Kings chapter 5. Hindi po natin siya babasahin ng buo kasi medyo mahaba po ito. Isasummarize ko na lang po mamaya, no? Pero hayaan niyo po munang yung mga first 5 verses ating pong basahin. So, now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord had given victory to Syria. He was also a mighty man of valor, no? But a leper. Si Naaman po, isa siyang commander of the army sa bansang Syria, kung sa equivalent po niya sa position na dito sa atin. Commanding in chief, siguro, mga position niyan, mga general. Pag kasi commander ka ng mga military natin, ng PNP, sigurado, ang mataas ang position niya, mga ranko niyan, mga general. No? So, pero, at lagi ang sabi sa mga digmaan na kanya pong naharap, no? Laging binibigyan ng, lagi silang nananalo ang Syria. Pero, ang hindi lang po naging maganda kay Naaman, siya po ay may ketong. Bagamat ma-impluwensya siyang tao, makapangyarihan siyang tao, pero siya po ay may sakit na ketong. Sabi dito, he was also a mighty man of valor. Parang sino po ba yung isang sinabihan ng Diyos na mighty man of valor? Naalala nyo? Si Gideon. Diba? He is a mighty man of valor, but a leper. And the Syrians had gone out on raids and had brought back captive a young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. So, sa kanila po, natalo po ang Israel sa digmaan, at ang nakakalungkot po, naging bihag po nila ang isang slave, naging slave po nila. Sabi dito, a young girl. Bata po siya, bata lang itong girl na to, baka teenager siya, nasa teenage years pa lang po niya. No? Kasi sabi, ang description, young girl from the land of Israel. So isa po siyang Hudyo, naging slave. Dinala po nila sa Syria, naging slave. Ginawa siyang katulong o servant ng asawa po ng kanyang master. Then he said to her mistress, ang sabi po ng batang ito, yung young girl na to, if only my master were with the prophet who is in Samaria. Sabi po niya, kung kayo lang po ay pupunta, sabi niya, kung ang ating master, sabi niya, ay pupunta lang sa propeta na nasa Samaria ngayon, sabi niya, tinutukoy po dito si Elisha, no? For si Elisha, would heal him of his leprosy. No? Siya ay pagagaliin ng sasakit po niya ng ketongin. Alam niyo po yung ketong, baka sa panahon po ngayon, praise God, wala na po yung ketong, no? Dati po, talagang nauso yan sa ating pong bansa. Kaya po sa Kulyon, no? Palawan, meron po tayo dong isang hospital. Pero ngayon po, naging ano na lang po siya. Pasyalan na lang, naging tourist attraction na lang po siya. No? Wala na pong ketong ngayon. At yung isa pang hospital dito sa Caloocan, yung Tala Leprosarium, pero naging ordinary hospital na lang sila. Wala na pong, praise God, at na-discover na po yung gamot na ketong, kaya wala na po yun. Dati po kasi, pag ikaw isang ketongin, talagang
na-isolate ka at ikaw ay pinandidirian. Kasi sugat-sugat ang katawan mo, no? Medyo, siyempre, sabi nga naman kabataan, baka pag nakiiyak, kadiri, no? Yung mga ganun, pag makita mo siya, talagang, kahit siguro yung matatanda, iiwas ka. And Naaman went in and told his master, saying, Thus said the girl. Ang sabi po, pumunta siya sa master niya, sabi niya, ang sabi po ng babae, yung batang babae na naging dinala po naming slave, who is from the land of Israel, sabi niya. Then the king of Syria said, Go now. Pinayagan po si Naaman, sabi po ng hari ng Syria, Go now and I will send a letter to the king of Israel. Pumunta ka doon, magpapadala ako ng letter sa king ng Israel. So, yun po, nagpunta po si Naaman, no? Kay propeta Elisha, pinayagan po siya, pinapruban, no? Kasi country to country, so pinayagan po siya. At alam niyo po, ikwento ko na lang po, no? Kasi nga medyo mahaba siya. So ito pong si Naaman, sinabihan po siya ni Elisha na para siya ay gumaling, magbabad siya ng 7 beses. Lulubog siya ng 7 beses sa River Jordan, sa Jordan River. Tapos, si Naaman, sabi niya, bakit ganun? Ang dami namang malilinis na ilog. Ang dami namang magagandang ilog. Sabi niya, bakit sa Jordan pa ako papupuntahin? Medyo marumi-rumi ang River Jordan. Pero ang sabi po sa kanya, gawin niya, sumunod siya. So, siyempre, gusto niyang gumaling. Ang ginawa po niya, nilubog niya yung kanyang sarili ng 7 beses. At sabi po ng Biblia, siya po ang sabi po ng salita ng Diyos, siya ay gumaling at ang kutis niya nagmistulang kutis ng bata. Praise God. Praise God. Let's give the Lord a clap of praise. No, ganyan po pag kumilos ng Diyos. No, yung miracle na yon, pwedeng mangyari po sa atin yon. No? So, bagamat si Naaman, first time, no, niya na ma-meet si Elisha o makilala marahil yung Diyos ni Elisha at napatunayan niya na yung Diyos ni Elisha ay totoong Diyos, totoong magaling na Diyos at nagpapagaling. Kaya nagmistulang, wag naman natin na magkaroon po tayo ng wag naman nating i-wish na para kutis bata tayo ay magkaroon tayo ng mga skin diseases. Wag naman po. So siya, naranasan po niya yung miracle na yon. Ang sabi, para daw pong kutis ng bata. Nang siya ay, after ng 7 beses siyang nagbabad sa River Jordan. So yung ating pong katuruan ngayon, yung outline po natin ngayon, magpo-focus po tayo sa katotohanan, no? Sa ating pong binasa o katotohanan sa salita po ng Diyos na patungkol po sa buhay natin, that where you are right now, or where God has positioned you right now, maaring isa ba ka mang kasambahay kapatid? Isa ka mang katulong? Or isa ka mang hamak na nagtitinda lang? Or sa akala mo sa sarili mo, napakababa ng iyong posisyon, napakababa ng iyong kalalagayan. Alam niyo po, katulad ng young girl na ito, wala po sa posisyon. Hindi kailangan maging mataas ka na posisyon, kapatid. Ikaw ay promoted. Where you are in right now, sa sitwasyon mo ngayon, it is not an accident. Or it is not a coincidence. It is a divine appointment. No? Pag sinabi po natin divine appointment, ito ay isang significant encounter natin sa Panginoon. It is a moment or event sa buhay po natin kung saan kinatagpo tayo po ng Diyos at inorchestrate with His sovereignty, inorchestrate po niya yung buhay natin. Dinisenyo po niya ito to fulfill His purpose sa buhay po natin. Para ma-fulfill yung purpose ng Lord sa buhay natin for influence. Kaya, do not belittle, no? Yung kung ano man po, yung sitwasyon nyo, kung ano man yung kalalagayan sa buhay. Nilagay ka dyan ng Diyos. Hindi yan
aksidente. It is a divine appointment. It is a divine positioning that for you to be there, to live a purpose according to the will of God, for you to be a influencer, to help, to create an impact kung saan naroroon ka, kapatid. So our team, be influential wherever God places you. It is living with purpose and godly influence in your current circumstances or in your current situation. Ito po ay kung ano ang current kasalukuyang sitwasyon mo, kapatid. May purpose, may godly purpose ang buhay mo. So, yung pong ating main scripture about the Hebrew girl in sa Naaman's house, no? Madalas po sa ating kasi ang struggle po ng mga ibang tao, katulad sa paglilingkod o katulad sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, or kahit sa trabaho, madalas tayo po'y na-intimidate, naunahan po tayo ng mga takot, naunahan po tayo ng mga worries sa buhay. Many Christians believe that they can only make a difference when their circumstances change. Ang lagi po nating inisip, mga mananampalataya, mga Kristiyano, pwede I can make a difference. I can be a good impact. I can create an impact or maganda lang ang impluensya ko pag nabago ang buhay ko. For example, ano po yung mga pagbabago ng buhay na iniisip nyo? Sa ngayon, ang baba ng posisyon mo, if I get promoted, I will serve God. Pag yumaman na ako, pag nalagay ako sa medyo mas mataas na posisyon, pwedeng siguro, tsaka na ako magbahagi ng salita ng Diyos. For now, bantulot ka, kapatid. Kasi parang ang buhay mo, nakikita mo lagi yung nakaraan mo eh. You're living in the past, hindi ka makamove on. When I get better job, pag hindi na ako nagkakasala, ay kailan ka pa hindi magkasala, kapatid? Lahat po tayo nagkakasala. Magpipreach lang ako, magpapagamit ako sa Diyos, at binigyan ka ng gift ng Lord, no, na marahil ang gift mo, kapatid, ay sa pag-awit. O ang gift mo, may gift ka sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ay pagagamit ko lang yung boses ko, yung talento ko, o kung gawin ko lang yun pagka naging maayos na ako. Pag talagang nakita na yung pagbabago sa akin. Ay kailan ka pa, pag inintay mo yun, baka mamaya, kapatid, paus ka na. Tulad ngayon, namamalat ako, paus ako. Para magamit mo yung boss mo, baka mamaya, medyo palya-palyado na kasi nagkaedad ka na. So do not wait for that time na para ikaw ay magamit ng Diyos. Ang katotohanan, kapatid, the truth is, God places us exactly where He wants us to be for a purpose. Ang totoo, nilagay kaya ng Diyos o pinaranas ng Diyos sa'yo ang isang negatibong sitwasyon o ang mga trials. Kung sakit man yan, kung yan man ay matinding karamdaman, o yan man ay sa kabuhayan, bankruptcy, or pagkawalan ng trabaho, nilagay ka dyan ng Diyos for a purpose. He wants us nilagay ka dyan for a purpose, whether it is in a palace or high position, or whether it is on a low position, katulad ng slave girl. Whether you are in a difficult situation, whether you are in a happy life, a blessed life, no? Kahit mayaman ka, at kahit ikaw na yung pinakamahirap, kapatid, nilagay ka ng Diyos for a while. For a while. For a purpose. Kaya, yun yung katotohanan. Whether in a palace or in a difficult situation, God placed you there for a purpose. For you to be a good influence. Okay? Praise God. Amen. So, ang tanong, sa bawat isa sa atin, sa ating pong sitwasyon sa ngayon, are you serving God where you are right now? Or do you have a thankful heart? No? Meron po ba tayo, nasa sitwasyon po ba tayo, whether positive or negative?
na kung saan naglilingkod ka pa sa Diyos or waiting for a better opportunity to serve God. Naghihintay ka pa ng mas magandang oportunidad para makapaglingkod sa Diyos. Naghihintay ka pa na makagraduate ka para ikaw ay magbahagi ng salita ng Diyos. Or sa buhay mo, kapatid, ikaw ba ay naghihintay pa ng medyo mas maayos na pagkakataon para ang buhay mo ay mabuhay ka ng talagang ma-display yung buhay, yung purpose ng Lord sa iyong buhay. So we have to recognize, brethren, that seeing your now as a divine appointment. Dapat po nating matingnan maging mapagpasalamat po tayo or i-appreciate natin kung ano yung kasalukuyang sitwasyon mo, seeing your now, yung nakikita mo ngayon na sitwasyon ng buhay mo, kapatid, as a divine appointment. Nilagay ka yan ng Diyos, inallow ng Diyos. God, He's not unjust. Hindi po unjust ang Diyos. Sabi mo, bakit siya pinagpapala? Ako, hindi. No? Huwag po natin tanungin ng Diyos. Alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. At alam niya kung ano yung plano niya sa iyo. All we know that God has a wonderful plan for you, brethren. Katulad po ng the girl in 2 Kings sa ating pong teksto, no? She was a captive slave. Slave siya. Alam niyo po, sa panahon po nila, pag sinabing slave, mas masahol pa po. Tayo ngayon, pag may katulong, hindi mo pwedeng saktan yan. Hindi mo pwedeng talagang alipustahin yan. Tayo po ay pwede kang, pag yan, sinaktan mo, pwede kang idemanda. Sa panahon po nila, pag sinabing slave, talagang slave girl. Kung ano po yung gustong pagawa sa kanila, talagang susunod ka. Pero ito pong slave girl na ito, marahil na-imagine ko siya is in a horrible situation eh. Napaka lungkot po siguro ng buhay niya, no? Or talagang nasa kawawang sitwasyon siya. Yet, she recognized na her God-given opportunity to speak to Naaman, no? To speak the truth. And because doon sa lakas ng loob niya, alam niyo, hindi niya nakita yung pagiging slave niya. Naglakas loob siya, nalapitan. Sino ba siya para lapitan niya yung kanyang yung master niya, yung asawa ng master niya, at si Naaman para sabihin kung ano dapat niyang gawin para siya ay gumaling sa kanyang ketong. He speak the truth and that will bring healing kay Naaman. And true enough, gumaling po si Naaman. An unlikely girl changing a nation's destiny. Yung isang slave girl, dahil sa kanyang lakas loob, dahil ginamit niya yung pagiging slave niya, nakita niya yung kanyang sarili, hindi bilang isang mababang tao, hindi bilang slave, nakita niya ang kanyang sarili. Yung oportunidad na magsalita, humarap kay Naaman para sabihin kung ano yung magiging gamot para siya po ay gumaling. At totoo nga, gumaling si Naaman. At because of the healing of Naaman, nagbago yung kanyang bansa. Alam niyo po, pag binasa natin ang 2 Kings, maikli lang naman po dyan, merong sabi po, basahin ko, verse 15. And he returned to the man of God. Si Naaman po ito, no? Bumalik siya kay Elisha. Ang sabi niya, he and all his aides, kasama yung mga tauhan niya, and came and stood before him and he said, indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel. Now therefore, please take a gift from your servant. Dahil napatunayan niya, yung Diyos ni Elisha ay Diyos na totoo, Diyos na nagpapagaling, Diyos na makapangyarihan, at totoong Diyos. Ang sabi po niya kay Elisha, tunay nga yung Diyos nyo, Diyos ng Israel, yung sinasamba ng mga Israelita ay tunay na Diyos.
Walang katulad na Diyos sa buong mundong, sabi niya. At ang sabi po niya, dahil siya'y pinagaling ng ating Panginoon, please take a gift from your servant. Nagbibigay po siya ng regalo. No, dahil na-bless siya eh. Nagbibigay siya ng regalo. Verse 17, tatanong po tayo. So Naaman said, then if not, please, kasi hindi po tinanggap. Hindi itinanggap ni Elisha yung regalo. Ni-refuse po niya yun. No? Sabi sa verse 17, so Naaman said, then if not, please let your servant be given 2 loads of earth, for your servant will no longer offer either burnt offering or sacrifice to other God, but to the Lord. Sabi po niya, yet in this thing, may the Lord pardon your servant. When my master goes into the temple of Rimmon to worship there, and he leans on my hand and bow down in the temple of Rimmon, when I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord please pardon your servant in this thing. Sabi po niya, ang sabi po ni Naaman kay Elisha, dati po, pag ang akin pong, yung hari, ay pumupunta sa templo na Rimmon, yung Diyos-Diyosan po nila, sumasamba po sila doon, nag-o-offer, nagdadala po ng mga, siguro, iba't ibang klaseng offering, pwedeng ginto, at sabi niya, servant be given 2 loads of earth. 2 mules of, napaka-laking alay po nun. Binibigay po niya kay Elisha, kaya lang, inano po niya. Kasi pag daw po sila ay nag-aalay ng burnt offering or sacrifice sa kanilang Diyos-Diyosan, sa templo ng Rimmon, talagang nag-o-offer sila, pati siya. Siyempre, yung hari, nagwo-worship, pati siya, nagwo-worship siya doon sa templo. When I bow down in the temple of Rimmon, sabi po niya, may the Lord please pardon your servant in this thing. Sana patawarin po ako ng Diyos. Sabi niya, sa aking ginagawang pagsamba sa Diyos-Diyosan doon sa templo. So kaya nga dahil doon sa young girl na to, sa slave girl na to, the country of Syria, siyempre nakakilala si Naaman sa Diyos, sa totoong Diyos. At sinabi niya, hindi na sila sasamba sa templo doon kay Rimmon upang mag-offer ng burnt offerings at sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nagbago yung destiny. Alam niyo po how I wish sa bansa po natin. May God use each and every one of us to be a good influence sa ating pong bansa para magbago yung destiny ng ating bansa. Nakakalungkot, nakakaiyak po. Ako when I pray for our nation, pag sinusundan ko po kasi yung mga impeachment trials sa Congress, sa Senado, yung nangyayari. Talagang lahat yan. Sinusundan ko, pinapanood ko, pinakikinggan ko to balance para ma-educate din ang aking sarili. Ano ba talaga yung totoo? Nakakalungkot, nakakalula. Kaya, ang prayer ko po, may God will raise somebody, will use somebody para sa ating bansa, para magbago yung destiny ng ating bansa. Makaangat, umangat tayo, lalo na po sa Senado ngayon. Kilalang kilala po tayo sa ibang bansa, no? Yung nangyari sa Senado, bagsak ang image ng ating Senado. May God will raise up somebody or will raise up again our nation. So yun po yung mga panalangin ko. Your sphere of influence, brethren, who are in your sphere of influence. Pag sinabi po natin sphere of influence, yung family mo, kapatid, yun ang nasa sphere of influence mo, sa kapaligiran mo. Yan yung mga taong dapat na influensyan mo sa workplace, sa school, or neighborhood. Yung sa subdivision, sa community mo. Sa HEPSED, hindi ka nilagay dyan just for
nilagay ka dyan. It is not a coincidence or coincidental nilagay ka dyan. So ano yung action na dapat po nating gawin bilang mga Kristiyano, bilang mga believer? No? Stop trying to change your circumstances and start asking God to change your heart, no? Regarding your circumstances. It is not about finding your calling. You're already in it. Nandyan ka na, kapatid. Hindi mo na kailangan. Ipanalangin mo pa na, tama naman po manalangin tayo, baguhin ang sitwasyon. Pero for you to share the love of God, for you to be a good influence, for you to create an impact in your community, in your family, in your workplace, no? In your business, in your school, na kailangan mabago pa yung puso mo o mabago pa yung circumstances, yung sitwasyon mo sa buhay. Kailangan, kasi nandyan ka na. You need to start now. You have to move forward. And God will do the process. Lahat naman po tayo, yung ating Christian life, work in progress po tayo. Wala pong perfecto sa atin, wala pong magaling. So ano po yung responsibilidad natin bilang mga Kristiyano? That we may be a good influence. Remember, ang sabi po ng Matthew 5:13-16. Parasak po ito, lagi po nating naririnig. At ito rin po yung next word ni EJ yata sa prayer meeting natin last Thursday. Ano po ito? No? We are being the salt and light. Tayo po'y asin at liwanag ng mundong ito. Ikaw, kapatid, ay nilagay ka sa ganyang sitwasyon, sa trabaho mo, sa komunidad mo, sa pamilya mo, bilang isang asin at liwanag. Atin pong basahin. Basahin ko lang po itong ng mabilisan. Okay? Believers, you are a salt and light. Verse 13, you are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing, but to be thrown out and trampled underfoot by men. Ang sabi po, ikaw ang asin ng mundong ito. Pero, pag ang isang asin na wala na ng lasa at hindi na siya nakakapagbigay ng flavor, panlasa, pag po tayo naluluto, di po ba ang asin, napakadami po ng gamit yan eh. How shall it be seasoned? Ang isang asin daw na wala ng silbi at wala ng lasa at wala ng gamit, ang sabi niya, mas maganda pa daw po na talagang apak-apakan mo na lang at itapon mo na lang yan kasi wala na siyang silbi. Verse 14, you are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Verse 15, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine on before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. You are the light. Tayo po'y liwanag sa mundong ito, mga kapatid. So, anong gamit ng asin? As I have said, salt influences. Influencer. Tayo po bilang asin. Ang asin, it preserves. Pagka ay bumili sa palengke ng isda, pag nilinis mo yan, para kung wala kang rep, anong ginagawa mo para ma-preserve mo yan at hindi siya masira, inaasinan mo yan. So, pang-preserve po yan para tumagal ang isda, hindi po siya mabilasa. Amen? Praise God. At bago mo rin yan niluluto, o lalo na pag nagpiprito ka, inaasinan mo yan para maglasa yung isda. Kasi pag yun ang asin, pinagprito ka, wala namang lasa. Di po ba? So, nagpipreserve siya at nag-a-add siya ng flavor. Christians are called to stop moral decay in their environment by acting with integrity. Katulad din po tayo ng asin. Sabi niya, ang gamit ng asin, pinipreserve para makadagdag ng lasa. Tayo daw pong mga Kristiyano, nandyan tayo. Para matigil yung moral decay. Ano po yung moral decay? Alam niyo po ang mundo natin ngayon, marami ng immoral, marami ng kasalanan, kalat na po ang kasamaan sa mundong ito.
Sino ang gagamitin po ng Diyos para matigil ang kasamaan, para matigil ang pagdecay, yung lalong lumala ang immorality? Di na po tayo lalayo. Sa community na lang natin. Sa neighborhood po natin. Sinong gagamitin ng Diyos para ma-stop yung moral decay? At yung sa ating pong environment, ma-preserve yung integrity, yung honesty. And to preserve a good community. Sino pong gagamitin ng Diyos? Kundi ang bawat isa po sa atin. And light, yung liwanag naman po. Light influences. Ano pong influences natin? Pag tayo, sinabing tayo bilang liwanag. Light exposes darkness. Ang liwanag po siya yung nag-e-expose sa kadiliman, sa kasabahan. Hindi po tayo yung naglilid sa kasalanan o sa kadiliman. Tayo po yung nag-e-expose at naglilid sa tao. From darkness, mawala ang tao sa kadiliman, sa kasalanan, at siya po ay malid natin siya sa ating pong Panginoon. Your actions and character speaks louder than words. Hindi ka man makapagsalita, kapatid, hindi ka man makapag-share, hindi, kahit sabihin mong medyo ngongo-ngongo ka man, or mahiyain ka man, kapatid. Pero pag ang iyong mga kapitbahay, ang iyong pamilya, nakikita ang buhay mo, sinong pinamumuhay mo si Kristo sa iyong buhay, nakikita na ikaw ay taong maayos, Kristiyanong mabait na sumusunod sa Diyos. Ang sabi, ang gawa mo daw ay mas matunog kaysa dun sa ikaw ay nagsishare o nagsasalita. Our action speaks louder than words. Kasi nakikita si Kristo sa ating pong mga buhay. Magaling ka nga magsalita, magaling ka nga mag-share, hindi naman nakikita si Kristo sa buhay mo. Wala rin po. Amen? Praise God. Okay. So, siyempre po, yung cause of, yung pagiging influencer, yung especially as Christian o as a believer, mayroon din po yung katapat na na cause o presyo. Pag kasi ikaw ay isang Kristiyano at gusto mo, ikaw ay isang taong good influencer, siyempre, anong unang gagawin mo? If you want to be an influencer, you refuse to look the things that are in this world and to think exactly like the world. Hindi ko naman po sinasabing, magtakip ka ng mata mo para hindi mo makita yung mga bagay dito sa mundo. Ibig ko sabihin, siyempre, pag ikaw, isang Kristiyano at nais mo talagang makasunod sa Diyos, minsan talagang sisikapin mo ang iyong sarili, madisiplina. For example, for those who are young ones, especially sa mga students, sa ngayon, uso yung mga party-party, drinking, ganyan, mga resto bar, no? Siyempre, if you are a Christian and you want to be a good influence, iiwasan mo na ito. Kung dati nakakasama ka sa ganyan, ngayon iiwasan mo na. And you refuse to look sa mga bagay na makamundo. Dati, mahilig ka sa pornography, nanood ng mga, sa mga YouTube. Pero ngayon, dahil nasa Panginoon ka na, at gusto mong maging ilaw, at asin, at good influence sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, iiwasan mo na yan. I-refuse mo na yung mga bagay na yan, at yung mga bagay na negatibo. Kung ikaw ay nangunguna sa pagmamarites, sa pagchichismisan, paninira ng iyong kapwa, ngayon, siyempre, iwasan mo na yan. Iba na ngayon ang kaisipan mo. So, ito yung mga, yung cause ng pag nais mo maging good influence, yung mga dating gawi, tatanggalin mo na yan. At dahil tatanggalin mo na yan, iiwas ka na ngayon sa mga barkadang, hindi ko naman sinabing hindi mo na sila kakaibiganin, iiwas ka sa mga gawa na hindi maganda. Marami ka nang makakalaban, marami ka nang hindi nababati sa'yo, marami nang kakantsaw sa'yo. Ayan na dati nga may nagsasabi sa akin na, ayan na si sister. Madre ba yan? Para kala mo, madre lang ang Yan na si sister, ayan na si madre. No? Pagka, ayan na si brother. No? Tumigil na kayong pagsasalita ng mga green jokes.
Kasi hindi gusto ni sister yan. Hindi gusto ni brother yan. So marami ka nang medyo maririnig na ganun. So yun yung mga pwedeng maging cause po, pressure. Yung mga kaibigan natin na dati nating nakakasama sa drinking spree. Siyempre, hindi mo na ngayon nakakasama. Pero it will not stop you to be friend with them. Make it an opportunity for you to be a good influence para sila ay madala mo para sa Panginoon. So ano po yung application nito sa ating pong mga buhay? How to be influential. Paano tayo maging influential? Ito po, na-mention kanina ni Sister Lou, bago po siya nanalangin. Serve where you are, sabi po ng Colossians 3:23-24, and whatever you do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Serve where you are. Kung nasaan ka, be a good influence. Kahit anong sitwasyon mo, be a good influence. Serve God. At alalahanin mo, kapatid, sabi, sa lahat ng iyong ginagawa, gawin mo ito ng taos, buo sa puso mo, para sa Panginoon. Hindi dahil may nakakakitang tao. Dahil nakikita ka ng kaibigan mo, hindi ka Sunday Christian, brethren. Kahit anong araw, anong oras, dapat nakikita yung pagiging Kristiyano mo na sa lahat ng ginagawa mo, naglalampaso ka man ng sahig sa inyong bahay, ikaw man ay nagsisilbing katulong o labandera, ang sabi po dito, gawin mo ito para sa Lord. Higit sa lahat, hindi dahil nakikita ng tao, kundi nakikita ka ng Diyos. Dahil mahal mo ang Diyos, kaya ginagawa mo yung mga bagay-bagay. Kahit mahirap, dahil mahal mo ang Diyos, at dahil alam mo, nakikita ka ng Diyos. At alam mo, sa verse 24, darating ng araw, pagpapalain ka ng Diyos, i-reward ka niya sa iyong pagsisikap, sa iyong paghihirap, sa iyong pag-i-strive, persevering to do good for God. I-reward ka ng Diyos, kapatid. You will reap a harvest. Siguradong aani at aani ka. Do your work, no matter how big or how small it is. Gawin mo ang trabaho mo, kahit ito'y malaki o mataas man ang posisyon mo, mababa man ang posisyon mo. Do it as if you are working for God, not to men, not for your company, not for that person. Gawin mo ito para sa Diyos. Amen? So, how to be influential? Number 1, model Christ-like character. Model Christ-like character. Be honest when others are dishonest. Maging matapat ka. Maging totoo ka. Kung ikaw ay estudyante, kahit nahihirapan ka na sa exam, hindi ka makasagot sa exam, nakikita mo, nag-cheat yung mga katabi mo o kaklase mo. Gusto mo nang mag-cheat. Gusto mo na rin tumingin sa sinusulat ng katabi mo. Pero dahil ikaw ay isang Kristiyano and you want to be a good influence, you want to model a Christ-like character, hindi ka pa rin mag-cheat. Hindi ka pa rin mandadaya dahil alam mong hindi yun ang kalooban ng Diyos. Be kind when others are angry. Hindi ka nakikiisa o nakikisawsaw. Pag yung isang tao galit sa kaibigan mo or galit sa kaaway mo, makikisawsaw ka para meron kang kakampi. Maging mabait tayo kung yung ibang tao ay galit sa iba. And humble when others are proud. Maging mapagpakumbaba tayo kung yung iba ay malaki. It is always kung do the opposite. Pero yung opposite na yun, yung kabutihan palagi.
The Christ-like character, pag sinabi natin Christ-like character, it is the fruits of the Holy Spirit. At sino ba si Kristo? Siya ay mabuti, mabait, mapagpakumbaba, hindi nagsisinungaling. Ang hindi mo lang kayang gawin, ikaw ay maging Diyos. Pero yung character niya, gusto ng ating Panginoon, yun ang ating pong i-model. Number 2, use your voice for good. Gamitin mo ang iyong boses, ang iyong dila na matabil. Tama ba yun? Kung kayo po ay matabil, matabil ata is Kapampangan, madaldal, ibig sabihin. Pag sinabi sa amin kasing matabil ka, madaldal ka, gamitin po natin ang ating kadaldalan, no? Yung ating mga boses para sa mabuti. Speak words of hope and point people toward God's power, toward salvation, towards the Word of God. No? Gamitin po natin, even our talent, yung boses natin, gamitin mo yan. Like the young girl in 2 Kings, yung slave girl na yon, ginamit po niya ang kanyang boses para lumapit kay Naaman, para sabihin kung anong dapat niyang gawin para siya'y gumaling. Hindi siya nahihiya dahil alam niya yung kanyang Diyos ay tunay na Diyos. Yung kanyang Diyos na sinasampa ay siyang totoong Diyos. So, and speak words of hope, point to people towards God's power. Speak words of enlightenment. Speak words of deliverance. Speak words of encouragement, hindi words of discouragement. Use your voice for good. Binigyan ka ng boses ng Diyos, bibig at dila ng Diyos, gamitin mo yan para sa mabuti, kapatid. Gamitin mo yan para sa kalulugod ng ating pong Panginoon. And then, ang sabi po ng 2 Corinthians 5:20, remember, we are Christ's ambassador. Ang bawat isa po sa atin. Hindi po yung mga nasa embassy, Philippine Embassy, yung mga different countries embassy, ang ambassador lang. Ang bawat isa po sa atin ay ambassador ng ating Panginoon para sa ibang tao. Number 3, guard your life. Bantayan mo ang iyong puso, bantayan mo ang iyong buhay, kapatid. Maintain your purity. Maintain purity. Alam ko naman po, mahirap. Mahirap magpakabanal. Mahirap talagang maging pure. Si Jesus lang ang pure. But with God's help and with the presence of the Holy Spirit in our life, and if we are always conscious, pag lagi po tayong conscious sa ating pong sinasabi, sa ating pong ginagawa, talagang makikita mo, madidiscern mo, ay, mukhang hindi yata tama yung sinabi ko. Mali yata yun. Baka ma-misinterpret niya. Baka mukhang mali yung nabitawan kong salita. Or, pag ikaw, kapatid, ay, pag sinabi mong, maintain your purity, talagang you really have to guard your heart. Bantayan mo yung puso mo na hindi ka magkasala. Ako po ang lagi kong prayer, Lord, guard my heart that I may not sin against you. Kasi tao lang po ako na nandito sa mundo. May mata ako na nakakakita. Minsan, dumaan lang yung kapwa ko. Minsan, pag nakita ko siyang, ay, ba't ganyan ang ayos niya? Nagkasala na ako. Lord, patawarin mo po ako. Namintas ako. Kasi may mata ka. Ba't ganun ang buhok niya? Lord, forgive me. Nakapintas po ako. Patawarin mo po ako. Guard your heart. Maintain purity. Remember, our ultimate goal, brethren, ano ba yung goal natin sa buhay? It's not just maging popular ka. To be known by others, to be known, to be somebody. But to hear, para po marinig natin sa ating pong Panginoon na pag tayo humarap sa Kanya, sasabihin niya, well done, good and faithful servant.
welcome to the joy of my kingdom. Yun ang ultimate goal po natin pag humarap tayo sa Panginoon. Napakainam at napakabuti ng iyong ginawa, anak. Pumasok ka sa aking kaharian. So ano po yung final charge natin? Your life has a ripple effect, brethren. Ang buhay po natin, ito ay may ripple effect. Pag sinabi natin ripple effect, may, mahirap at sa Tagalog, ano? You do not live or die on isolation, or in isolation. Choose your current situation and God-given position to live a godly legacy. Kapatid, ano pong example ng ripple effect? Katulad po ng ating, ang mission po natin. Yung sponsor po natin sa ripple effect po natin, yung grupo po na si Sister Lynn Johnston. Di po ba sa mga community, siya po ay, ang tawag doon sa program na yon, Pangkabuhayan. Ha? Livelihood program po niya. May ripple effect po yon. Anong effect ito? Sa pamilya. Siyempre, pag umasensyo ang pamilya, affected ang neighborhood. Sa bawat isa po sa atin, ang ginagawa mong mabuti kapatid, may ripple effect yan. Sa iyong pamilya, sa iyong mga kapatid, sa neighborhood mo, sa community mo. And hindi po tayo namamatay na dapat mag-isa tayo. You do not live or die in isolation. Napakahirap naman po na ikaw ay may sakit o buhay ka pa, wala ka man lang kaibigan, wala ka man lang nagmamahal sa'yo, walang nagmamalasakit sa'yo. Pag ikaw ay namatay, ililibing mo yung sarili mo. Hindi na pwede, ano? So we need each other. We need each other. No man is an island, sabi nga po ng kasabihan. Kailangan po natin ang bawat isa. Use your current situation as a God-given position to live a godly legacy. Pag ikaw nawala sa mundong ito, o nawala sa isang kumpanya, nag-transfer ka, nag-resign ka, ano yung legacy na iiwan mo? Gusto niyo ba na ikaw ang nag-resign sa isang kumpanya, parang tuwang-tuwa sila at wala ka na? Ay, salamat, nawala na siya. Nawala na yung masungit, nawala na yung matapang. Gusto niyo po ba ganun ang legacy maiwan natin sa kumpanya o sa pamilya po natin? Ay, salamat, namatay na siya. Ay, napakasakit naman po nun. Pag ikaw ay nawala, nagpapasalamat pa yung mga naiwan mo. We want to live a godly legacy. Na pag umalis ka sa isang kumpanya, anong maalala nila sa'yo? That you are a prayerful woman. That you are a good influence sa kanila. That you have planted in them a seed, the Word of God, na nakatulong sa kanila. Kaya every time na meron silang gathering, may kainan na alala kanila, na i-invite ka pa nila, kahit ikaw ay retirado na, matagal ka nang wala sa opisina, naalala kanila. Every time na meron silang na-encounter na problema, tinatawagan ka. Nagsisik ng advice, nagsisik ng counsel. Kahit wala ka na sa opisina, kahit wala ka na sa lugar na yon. Hinahanap-hanap ka nila. Hinahanap-hanap nila ang iyong presensya. Because you have left a godly legacy sa kanila. So, be influential, brethren, wherever God places you. Tatlong bagay. Influence lasts longer than fame. Ang isang taong may magandang influence, yung influence na ito, hindi ka man sumikat, hindi ka man kataas ang iyong posisyon sa iyong opisina, hindi ka man ganong katanyag, maging sa school na pinag-graduatean mo. It lasts longer than fame. Influencers work to leave an impact. Naging effective ka. Meron kang naiwang magandang legacy. God uses both the palace and the prison to fulfill His plan sa buhay mo.
Ang Diyos, ginagamit niya at kaya niyang gamitin, gagamitin niya ang buhay mo, kapatid. Whether ikaw ay nasa, kaya mayaman ka man, whether ikaw yung pinakamahirap, whether ikaw yung pinakamakatas na posisyon or pinakamababang posisyon sa iyong opisina, whether you are the valedictorian in school o ikaw yung pinakamababa, row 4 ka man, kapatid, God uses your positive situation, even your negative circumstances, negative situation in your life, para ma-fulfill yung plano niya sa buhay mo, kapatid. If your environment is broken, ang kapaligiran mo man, hindi maganda o hindi maayos ang iyong sitwasyon, kapatid, you are placed there to bring healing and restoration. Nilagay ka dyan ng Diyos katulad ng slave girl in the life of Naaman. Nilagay siya. Naging bihag siya. Hindi aksidente or not coincident na ang Israel natalo sa mga Syrian at dinala siya, tinangay siya bilang slave. Pero yung babaeng yun, yung young girl na yun na slave, nagamit siya at nagkaroon ng healing si Naaman and eventually maging ang bansa po nila ay kumilala sa Diyos. If your environment is broken, if your situation, kahit gano'n siya ka-negatibo, kapatid, napaka-complicated. It's complicated. Kahit sabihin mo, it's very complicated. You are placed there to bring healing and restoration. And God has a purpose. And God has a wonderful plan. Eventually, pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, talagang wala kang masabi kundi pasalamatan mo ang Diyos. On your journey, yung journey ng buhay mo towards success. On your journey towards kung saan inangat ka na ng Diyos, ni-restore ka ng Diyos. Amen? Praise God. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah.